Ayan mga kagote, ano, nandito tayo sa ating kulungan. Binalikan natin tong ating sinasalba na kambing. So, ayan, namatay talaga siya mga kagote, no. Hindi talaga natin isalba. So, ayan siya. Kawawa naman. So, ayan mga kagote, no. Ito ay meron lang tayong ano, kung bakit ito nagkaganon. Sa mga baguhan dyan na gustong mag-alaga ng kambing o magpanak. So, meron lang tayong konting tips para sa kanila na para kahit papaano maiwasan natin 'to. Kaya mga kagote, ano, kung ikaw bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka at pindutin mo rin yung ating notification bell. At palike na rin kung gusto mo tong ating video para kahit papaano suporta sa ating vlog. So, ayan, ano, mga kagote, intro muna tayo. So, ayan mga kagote, no. Ilalagay muna natin siya dito. At ito ay ating ililibing. Maya, ilanggam na. Malaki na sana. Kaso talagang ganun. So, ayun ano mga kagote, no. Pag-usapan natin tong ating bakit nagkakaroon tayo ng mga ganitong ano sa ating mga alaga, no. Ito mga kagote, ang ano talaga nito ay hindi siya, yun nga, hindi siya nakakatae. Kaya yun ang naging dahilan kung bakit siya namatay. Siyempre, hindi makatae. Ito'y ginamot natin ng kahit papaano. Pero pinatay na, inanuhan natin to ng pampatay. So, putos yung gamot ay ating tinaano, no. Pero, naano naman, pero hindi lahat talaga na dumi ay nailabas niya. So, ibig sabihin talagang may nakain talaga siya mga kagote na naging ano doon sa kanyang loob ng tiyan. So, ayan mga kagote, ano, ayan ko lang sa inyo. Share ko lang ito para maiwasan natin to. Kung dyan sa mga gustong mag-alaga ng itong sa mga kambing, ano, piliin nyo yung inahin na malaki yung ano ng suso. Kasi ibig sabihin pag malaki, pag nanganganak yung mga kagote, no, marami siyang stock na didi. Kaya ganun ang sinasabi natin mga kagote. Dahil ang isang kambing, ang kagaya nito, na ipinanganak, dapat ang ano nito ay kahit pa paano isang buwan bago ito tumigim ng damo. So ito, kasi napansin ko dahil nga yung inahin na ano natin ay maliit ang didi niya. So konti lang ang stock ng gatas. So ibig sabihin kulang yung dinididi niya sa araw-araw. So napilitan siyang kumain ng damo para mabusog. So yun ang nagiging dahilan, ano, mga kagote, kung bakit yung mga ganitong nangyayari ng kambing natin ay hindi nakakayanan. Siyempre, hindi pa dapat talaga kumakain ng damo, ay kumakain na siya kasi siyempre yung siya ay kulang yung kanyang dinididi doon sa kanyang nanay. So yun ang naging experience ko diyan sa mga sagagaya nito pag-ano natin ng kambing. So piliin natin yung inahin na malaki ang didi para pagdating sa mga anak ay hindi siya nakukulangan ng kanyang gatas para sapat. Meron akong mga inahin na ano, talagang 3 months na.
3 months o 2 months na, malaki pa rin yung kanyang didi. Ibig sabihin, sobra-sobra ang kanyang stock na didi. Sobra-sobra din yung ano ng ating bibi na kambing. Hindi siya nakukulangan. Kaya minsan yung mga ganitong ano, yung ibang kambing na sapat talaga yung dinididi sa nanay, hindi gutom, ay talagang kumakain yan, isang buwan mahigit na sila, tumitikim-tikim. Pero dito, itong nangyari nga dito sa ating kambing, ano, ay alam mo, napansin ko, wala pang isang buwan, mga 3 weeks pa lang ata, siyempre pakawala lang tayo dito. Ay tumikim na ito ng damo. Kaya siguro nakakain siya ng mga damo na hindi na ano sa kanyang tiyan, hindi natunaw o ano man o kung ano man nangyari. Kaya ito ay hindi nakakatae, hindi nakatae. Ito yung naging dahilan kung bakit siya namatay. So, yan sa mga baguhan, tips ko lang sa inyo ano. Kung mag-alaga kayo, ganun ang gawin natin. Mamili tayo ng inahin na pag nanganak, malaki yung maraming stock siyang didi, malaki ang kanyang didi. Kasi kapag maliit lang ang didi niya, pag nanganak pa siya ng dalawa, 1 linggo lang yan mga kagote, wala na yung ano, hindi na wala ng didi, wala na silang dididiin. Kaya mapipilitan na silang kumain ng damo. Hindi pa dapat sila kakain ng damo ng ganong kamurang edad ano, 1 linggo, 2 linggo na pinapanganak kahit sa 3 weeks. Hindi pa dapat sila kumakain ng kahit yung kain talaga ng damo. Dahil hindi pa nila kayang i-develop yung kinakain nilang damo sa kanilang tiyan. Hindi pa kayang tunawin yun. So, yun ang ating tips ngayon na mga kagote, ano. Dito, totoo naman kasi yung itong aking inahin talagang, ano, pag mga ganyang inahin, mga kagote, ay hindi ko inaano yan. Pag nanganak, tapos, kahit nga mabuhay yung anak, tapos ganun lang ang kanyang, nakikita kong ganyan lang kanyang didi, nakokonti lang, ay hindi ko na pinapaanak uli yan. At dinidispose ko na yan, binibenta ko uli. Or mga namimili na pangkatay, binibenta natin uli yan. Nagpo-produce tayo uli ng mga inahin na talagang marami mag-stock ng gatas sa kanilang suso ano, para hindi nakukulangan yung ating mga bibing kambing pag dumidi sa kanila. So, yun ang magandang gawin inahin. Ito naman kasi mga kagote, ano, kaya naman hindi naman natin napili yan dahil siyempre tayo ay nagbabayan sale. So, nagbabayan sale tayo, namimili tayo ng kambing diyan sa mga ano-ano. Yan, kapag ano lang naman yan, siyempre hindi mo naman pwedeng ibenta na kasalukuyan buntis na, hindi mo pwedeng ibenta. Kasi siyempre buntis na yung kambing ano. Hintayin mo mga anak bago ano. Sa ganun nga, ito nga, pag ganyan na ang sitwasyon, so wag nyo nang paanakin nyo ulit mga kagote ano, yung mga ganong kambing. Kasi ganun lang talaga yan. Mahina't mahina lagi yung kanyang anak niyan dahil konti lang yung kanyang ibinibigay na gatas sa kanyang anak. Paano na lang, kagaya sinabi ko kanina, kung dalawang kambing, dalawang baby ang kanyang yanak, hindi kulang. 1 linggo pa lang ubos na yung kanyang stock na gatas sa kanya. Ganun lang kaliit. So, ayan mga kagote, ano, para hindi mangyari ito sa atin. Sayang ako nanghihinayang ako dahil siyempre, ilang buwan ko rin itong hinintay na ano, sayang sa panahon. Kaya yan lang mga kagote, ano, at tips ko lang diyan sa mga baguhan o kung gusto man sino mag-alaga ng kambing. Ganun lang ang ating gagawin para hindi tayo maano sa panahon at sa oras. So ayan mga kagote, ano, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung mayroon ka man kahit papaano natutunan dito, ay sana i-share natin at iano natin sa kapwa nating mga nag-aalaga ng kambing. So ayan mga kagote, maraming salamat. God bless.